Mary Caballero, Mengdizon and family, Cora V. Del Rosario. Para sa kaligtasan ni Brian Toriano at ni Frederick Paz, gayon din ni Eliseo Dionisio. Para sa magang pagaling ni na Dr. Luz Viminda Ona, Remedios Soan, Annalyn Balunsat, Angelica Banal, Josefa Logroño, Elizabeth Caballero Mengdizon, Rosalina Luna, Evelyn Dacumos, Josefina Malonzo, Teresita Uy, Jose Trinidad P. Cabrera, Conchita San Juan, Regina Miguel, Joshua Pincos, Chay de Yuda, Reyna Mamalateo, Joey Alex del Rosario, Arnel de Galicia. Gayon din para sa pasalamat ni Rose Adriano and family, Len David. Para sa kagalingan ni na Carmen Broquesa, Rodel Rebota, Rose Adriano Ica Velasquez, Christy Cardino, Grace Tolentino. Para sa natatangay kahilingan ni na Jerry and Joel Adriano. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Jamie Pauline, Irene, Ruben, Virginia, Pedro, Eduardo, James Tuason, Maria Lourdes, Maxima, Marcelo, Misericordia, Luisito, Jerry, Alan, Leonila, Eutikio, Leonor, Atanasio, Iluminada, Amado, Sinaida, Jaime, Leonor, Sefina, Milo, Aguida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio Mois, Selena Manuela, Nisheta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria Inosaria, Roman Gloria, Abe Amelia, Jana Vielca, Ernesto, Emmanuel, Emil, Milagros, Romerito Sr. and Jr., Sita, Norsi, Ruchel, Emiliana, Ricardo Mamerta, Herbert Asuncion, Raquel Roque Sr., Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Eduardo Jr., Soledad Alexander Sosimo, Perla, Felicidad Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Lilia, Fernando Ding, Emerson, Ernesto, Esther, Julia Dores, Arnel, Aurita, Lucino Sr. and Jr., Zoila, Espiritu, Jimmy, Michael, Placida, Adelaida, Feliciana, Segundina, Lydia, Gloria, Carlos Sr., Father Adrian, Maximina, Ofelia, Pablito, Santiago, Escolastica, Rolando, Robene, Merenciana, Florinda Nazario, Noel, Serapio, Miguelito, Pedro, Father Frank, Nilda, Henry, Jimmy, Rodolfo, Abelardo, Norio Jr., Teodora Jose, Francisca Porfirio, Rodrigo, Reynaldo, Avelina, Reynald, Leoncia, Orlando, Ruperto Sr., Ernesto, Rafaela, Consuelo, Pablo Sr., Rufina, Clemente, Antonio, Margarita, Benito, Juliana, Rafael, Marciano, Leonardo, Emerson, Ponciano, Lolita, James Perry, Danilo, Florinio, Felix, Agustina, Horace, Elmer, Jose, Marta, Pedro, Cilia, Velomena, Azucena, Oscar, Edgardo, Estrelita, Leon Mario, Brada, Violeta, Abelardo, Father Jeff, Arnel, Manolo, Evelyn, Robert, Josefina Angel, Mamang Esther, Concepcion, Agnes, Mario, Edgardo, Eliseo, Maxima, Herman, Margarita, Victoria, Ruben, Polina, Leoncia, Sotero, Camille, Pasito, Renato, Ramon Sr., Mark, Lot, Mercy, Judge, Baby, Peter Paul Patrick, Ernesto Sr., Ricardo Ruben Nenita, Gary Fidela, Jacinto Consolacion, Jonisha, Efren Romeo, Salvador Maria Dominador, Felicidad Domingo, Rosario, Crisanta, Simeon Honorato, Basilia, Guillermo Moises, Pitang, Pipi Rosa, Irma, Jocelyn, Nestor, Clemencio, Federico, Teresa, Victorio Sr., Clemencia, Jovi,
Leoncia Corazon Ranilo, Jovi Leoncion Crescencio, Ranilio Macaria Ernesto, Ermelinda Estelita, Gregorio Angel, Teresita Honorato Basilio, Jose Rodante, Claudio, Jose Carina Sabina Seferin Isidora, Albert Sr., Andres Sr., Luciano, Aurea Victoria, Tomas Adrian, Rodi, Claudio, Rodante, Ramon, Jasmine, Lydia, Mariden, Doreta, Oscar, Clemencio, George, Josefina, Carmelita, Nomer, Joel, Francis, Emerito, Rene, Marites, Marcelito, Mark Anthony Richmond, Loriano, Irineo, Jerby, Consolacion, Jesus, Rolando, Antonio Sr., Remigio Jr., Lilia at ng lahat ng mga kaluluwa sa purgatoryum. Gayun din para sa pasalamat Nina Mela Dizor Mitiam and family, Greg Nabi Dizor and family, Linda Dizon Manalili and family, Imani family, Yonilo Dizor and family, Luis Dizor and family, Oscar Dizor and family, Remy Dizor Balunsat and family, Fidela Mitiam, Nancy Padrinao, Mr. and Miss Rowena and Antonio Namora Jr. and family at ng Ong family. Para sa kagalingan, Nina Francisco Dizor, Manuel Mitiam, Corazon Santa Ana, Fernan Perez, Grace Padrinao, Isaiah Tomas. Para sa natatanging kailingan, Nina Maria Elizabeth Mitiam, Nancy Padrinao. Para sa ligtas sa paglalakbay ni Antonio Namora Jr., Francis Song at ni Christopher Namora. Gayun din para sa maagang paggaling ni na Elmer Samareta, Maribel Manalo at ni Francis Ong. Purpose Cooperative ay malugod na nag-aanyaya sa mga hindi pa kasapi na maging bahagi ng ating kooperatiba. Ang pre-membership education seminar ay nakaschedule sa mga sumusunod. In person tuwing araw ng linggo mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa second floor ng San Isidro Labrador Multipurpose Cooperative Building. Online via Zoom tuwing araw ng Sabado o sa araw na maaari kayong makadalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang bulletin board o Facebook page ng kooperatiba. Maraming salamat po.
lahat. Bilang panimula sa ating banal na pagdiriwang, makiisa ang lahat sa pambungad na awit. Sa hawak ng Panginoon, buong bayan ngayon nagtipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahon tigang ang lupa, sa panahon ng anis sa gana, sa panahon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lucas, ang isa sa sumulat ng mabuting balita o ng Ebanghelyo. Mga kapatid, upang tayo'y maging marapat sa ating gagawing banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-alis na makasalan sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis na makasalan sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang Jesucristo kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Ipagkaloob mong ang mga dinadakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa sa damdamit isipan, at ang lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa bagay sa pansanlibutan. Siya ay nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente. Si Tito naman sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mong si Marcos at isama mo dito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na ang iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon na magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Talastas na mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas sa mga taong dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, o poon, ng iyong nilalang. Lahat mong nilikhay, pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kay dakilang makapangyarihan. Talastas sa mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas sa mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag, sa kanya'y tapat at totoo. Talastas sa mga tao, dakilang paghahari mo. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao.
Mainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, ang Panginoon ay humira ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin niyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o pangyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok nyo sa alimang bahay, sabihin muna nyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na iyong tinutuluyan. Kanin nyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa limang bayan, kanin nyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin nyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga din po. Ngayon nga po, 19 ng Oktubre, ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lucas. At pamilyar tayo, sa katunayan, ito po ang halos na binabasa nating mabuting balita o ebanghelyo sa araw-araw. Siya ay isa sa ebanghelista o sumulat ng ebanghelyo. Kilala si San Lucas at ang kanyang isinulat na ebanghelyo sa pangalang Ebanghelyo ng Habag ng Diyos. Sa wikang Ingles, the Gospel of Mercy. The Gospel of Mercy. Kung paano na sinasabi na masasalamin sa isinulat niyang ebanghelyo ang tunay na mukha ni Jesus bilang isang mahabaging Panginoon at Diyos. Kung paano na sa paglalahad nga ni San Lucas, kitang-kita ang Panginoong Yesus sa kanyang mawaing puso para sa mahihirap, sa mga may sakit, at yung sinasabing tiniwalag o hindi bahagi ng lipunan ang mga makasalanan. Kinikilala na si San Lucas ay siya nga ang sumulat ng isa sa 4 na ebanghelyo, gayon na rin ng mga gawa ng mga apostol, yung Acts of the Apostles. Kung paano na sa mga ito'y makikita natin ang aral ng ating Panginoong Hesus, na kung paano na naglalarawan ng puso ng Diyos bilang isang malawak na sisidlan ng awa para sa lahat ng kanyang mga anak
lalo na yung mga naliligaw ng landas at nawawala sa kawan. Maraming tradisyon ang iniuukol tungkol kay San Lucas. May nagsasabi na siya'y tubong Syria at ang kanyang profesyon daw ay isang manggagamot o doktor. Dahil na rin sa kanyang kaalaman tungkol sa kalikasan ng mga karamdaman na pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Matutunghayan din po natin mula sa aklat o sa sulat ni San Pablo sa kay Timoteo na narinig po natin sa unang pagbasa, kasama ni San Pablo si San Lucas sa kanyang mga paglalakbay sa misyon niya, kasama rin niya sa Roma nung huling sandali ng buhay ni San Pablo. Sinasabing pagkamatay ni San Pablo ay maring nagtungo sa Gresya, sa Greece si San Lucas, kung saan siya nagsimula ng magsulat ng kanyang ebanghelyo. Mga kapatid, ang kanyang ebanghelyo ay tungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Sa katunayan, kung mapupuna po ninyo, madalas sabihin na yung panahon ng Kapaskuhan, halos yung ebanghelyo ni San Lucas po ang binabasa. Yung tungkol doon sa pagpapahayag, pagbabalita, hanggang sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Detalyado sa ebanghelyo ni San Lucas. Sa mga gawa naman ng mga apostol, sa Acts of the Apostles, ito ay tungkol sa buhay ng tinatawag na early Christian communities. Yung unang-una o batang-batang simbahan na ginabayan ng Espiritu Santo sa paglago sa buong mundo. Sa katunayan, maraming paglalarawan sa mga isinulat ni San Lucas. Ito'y ayon na rin sa mga eksperto sa Biblia. Ano pong ibig sabihin? Yung ebanghelyo, yung mabuting balita ni San Lucas, tinatawag ding yung ebanghelyo ng mga dukha, the gospel of the poor. Dahil sa pagpapahalaga niya sa mga tunay na mahihirap sa lipunan. Ito rin daw ang mabuting balita ng mga kababaihan, the gospel of women. Bakit? Dahil sa ebanghelyo ni San Lucas, ipinakikita ang mataas na pagtingin ni Jesus sa mga kababaihan. Mapupuna po yun sa ebanghelyo ni San Lucas. Ito rin tinatawag na ang mabuting balita ng ikalawa o bagong pagkakataon. Sa wikang Ingles, the gospel of second chance. Dahil lahat ng mga makasalanan ay ipinakitang binigyan ni Jesus ng pagkakataon na magbago at mapabilang sa kaharian ng langit. At higit sa lahat, kung paanong ito'y nag-uumapaw sa kabutihan ng Diyos, sa katauhan ni Jesus, kaya nga tinawag na mabuting balita ng habag, the gospel of mercy. Kung paanong kay San Lucas din po matatagpuan ang kumpletong talinghaga ng awa ng Diyos. The parables of mercy.
Dito po matatagpuan in the lost coin, yung nawawalang kusing, yung nawawalang tupa, yung alibughang anak, the prodigal son. Kaya nga, kung paano na dito po masasalamin talaga na inilarawan ni San Lucas ang awa at habag ng Diyos. Sinasabing maaring namatay sa natural na kadahilanan si San Lucas matapos ang kanyang misyon. Sa panahon po natin ngayon, si San Lucas ang patron ng mga doktor at mga pintor dahil sinasabing siya ang unang nagpinta ng larawan ng mahal na birhen at ng sanggol na si Jesus. Maraming mga tanyag o kilalang larawan ng mahal na birhen sinasabing ginawa ni San Lucas. Tulad nung icon ng perpetual health doon sa Roma, tsaka yung Our Lady of Czechoslovakia sa Poland. Mga kapatid, kung paanong napakasarap na palagi ang isipin, alalahanin at damahin sa buhay natin ang awa, ang habag ng Diyos. Ibinigay po sa atin ni San Lucas ang palagiang paalala sa larawang ito ng Diyos. Sana nga ay patuloy natin hindi lamang madama sa buhay natin, kundi maibahagi sa ating kapwa ang awa ng Diyos na ibinahagi sa atin ng santong si San Lucas. Amen. Tapat na kaibigan at kasama ni San Pablo. Binigyan tayo ni San Lucas ng isang ebanghelyong mayaman sa mga salaysay. Manalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng mapagmahal na tagapagligtas na inihayag sa ebanghelyo ni San Lucas. Ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway gisingin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa propesyon ng panggagamot at ang mga tumutulong sa kanila'y naway gabayan ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo'y naway masiglang makihalok sa gawaing pagmisyon ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makabahagi ng kagalakan ng mga anghel sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, kasama ng mga panalangin ni San Lucas, inilalapit namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipagkaloob mo ang mga ito'y alang-alang sa iyong anak na mapagmahal na tagapagligtas na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Kunin mo, O Diyos,
Mga kapatid, manalangin kayo upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mong kami kusang makapaghain upang mga alay na inihahanda namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging umapatnubay sa mga kabilang na nililingap mong kawan. Ito ang ginanap sa pananagutan ng giling mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukal ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanyang malagal at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niyang kalis sa kanyang malagal at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leo naming Papa at Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin siyang kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabereng Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, si San Lucas, si San Isidro na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Jesucristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sama-sama tayo na buong pagtitiwala tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagkawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami maitulad sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Magbaten tayo. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, siya ang tunay na mauwaing Diyos. Mapapalad tayong lahat at tinatawagan sa kanyang banal na piing. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matiyagam upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay ng pagsikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, tinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo, upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya, nang may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasamot ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap namin sa hapag mong banal ay magpabanal at magpalakas sa amin sa pagsampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Lucas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat na nakibahagi sa pagdiriwang natin ng banal na misa sa umagang ito, sa mga nag-alay, sa panalangin ng Santo Rosario, kasama na rin po yung pag-aalay, ang grupo ng PREX, Parish Renewal Experience. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, taglay ang awa ng Panginoon. Salamat sa Diyos.